Good evening, everyone. Good morning, good afternoon to the other part of the world. Before anything else, let me introduce myself to all of you. Judith Castro here from Ottawa, Ontario, Canada, a coach, a mentor, a mother of one, healthcare health worker provider, 20 years living here in Canada, a simple woman that has a lot of dreams. Libre po ang mangarap, hindi po masama ang mangarap. Ang sabi po nila, sa panahon ngayon, bawal ang maarte, maganda po ang madiskarte. So, the purpose of this live streaming is just to share to all of you our simple business na itong business na ito ay pwede pong kayang-kaya pong gawin na kahit na sino. So, meron po ako ditong special guest na napakagaling sa industriyang ito. He has 25 years of experience. He was a training director from his previous business. Top earner po siya. Ang sabi po niya, na-intriga po ako dito dahil ang sabi niya, hindi po daw siya ni-recruit. Nagpa-recruit po daw siya. Siya po ang kusang nagpa-recruit. Nagtago po siya ng 3 months. Then, nang lumabas siya, ay naging platinum rank leader po siya. Hindi na po natin patatagalin pa kasi nag-iinit na po ang ating mga followers at viewers. I-welcome na po natin ang napakagaling nating leader. Ay walang iba, si Coach Hans Icherma. Coach Hans, na-late po si Coach Hans. Sada po si Coach Hans. Good morning Pilipinas, and good evening po sa lahat po na nasa Canada at sa US. So ayun, una-una po, maraming salamat po. Isa pong karangalan na maimbitahan niyo po, Ma'am Judith, dito sa inyong vlog or sa inyong live stream. At ako po ay nagulat na ako bigla pong naimbitahan. Siyempre, sino po ba naman tayo para tumanggi sa isang Judith Castro? So, ay. Napaka-simple lang po ako, Coach Hans. Simpleng mamamayan dito. Ikaw po ay isa sa the best na hinahangaan ko po na the best leader po sa industriyang ito. Yeah. Kaya it's my honor. Ordinaryong mamamayan ng Pilipinas na nangangarap ng magandang buhay para sa pamilya. Yeah, lahat man tayo nangangarap eh. So, Coach Hans, wag na nating patatagalin kasi nag-iinit na po ang ating mga followers at viewers. So, umpisahan na po natin ang pag-share at interview. So, introduce yourself, Coach Hans. Sino po si Coach Hans? Alright, grabe naman, parang pang-miss unit, parang job interview. Yan na lagi yung pinaabangan pag ako ini-interview. But anyhow guys, welcome po sa lahat, sa mga followers ni Ma'am Judith, sa lahat po ng mga nanonood ng live na ito, sa lahat ng members ni Live Good. So my name is Coach Hansel Iturma. Coach Hans na lang po for short. So I was born and raised in Bacolod, Ilonggo po ako. So I've been employed, background-wise, I've been employed for 24 years in total po. So I started my employment with Andox. So after I graduated from high school, kasi po hindi na ako kayo pag-aralin ng parents ko, I started employment as early as the age of 16. So 9 years po ako sa Andox. Doon ko na po nakilala ang network marketing noong 2018. Nung empleyado po ako sa Andox. At doon po nagbukas, actually doon nagbukas po yung aking isipan na meron pa palang pag-asa na mabago ang buhay mo kahit hindi ka nakatapos mag-aral. Kasi way back then, I was still a working student. So I worked at night, then in the morning, pinapaaral ko po sarili ko, self-supporting ako. So doon ako nagkaroon ng eye-opener na through network marketing, may chance tayo. So hindi ko po binitawan yung chance na yon kasi ma'am, generational na ang pamana ng kahirapan sa pamilya namin. So sabi ko, kung ito yung magiging way para mabago buhay ko, then I'll do everything para mangyari yon. So I started with the company Forever Living Products. Doon po talaga ako nagsimula. Doon ko nakilala si Coach Fernan. Although hindi pa ako naging successful, pero siya po yung naging daan para lumabas yung potential ko, para maniwala ako sa sarili ko. Then after that, actually yung networking din po, ito, ngayon ko lang i-reveal to. Yung networking po ang naging dahilan. Kaya hindi po ako nakatapos ng college. I was a graduating education student at that time.
Pero Yes. because of networking, I dropped my schooling. Wow, Enjoy pinili mo na talaga ang MLM na eh. Okay, MLM po talaga. Then what I did, tinuloy ko, hindi naman pa ako naging successful. Pero yung mga trainings and everything, yung wisdom ng training, talagang niyakap ko siya. Then I went from another job to the other, hanggang sa naging OFW po ako. So I worked in Papua New Guinea for 2.5 years as a camp administrator po. Kaya lang laging concession, so nasa gitna po ako ng gubat. Kaya nung nagbakasyon po ako, I decided na hindi na bumalik. So and that's how I started my career in the call center industry. So Wow. nag-call center po ako. In totality po, 14 years po akong call center agent. So I work with major banks. So although call center agent po ako, ang pinapasok ko naman bangko. So I work with HSBC Bank, I work with American Express. So sa call center po, medyo marami rin. Doon naman ako na-train mag-English. Hindi po ako marunong mag-English before. No, kasi mag-lecture nga po ako eh. Ang alam ko lang po na English. Good morning, welcome, chop, extra sauce, thank you, come again. Yun lang. Wala pong Englishero maglilitsyon. Sabi ko, maganda itong call center kasi bago siya. No, kasi sabi ko, maglilitsyon ako, pangarap ko magtrabaho sa malamig. And so I work sa malamig. So I stayed there for 14 years and it helped me a lot na ma-improve ko naman po yung aking speaking skills or language. Medyo lumawak yung ano. Kaya lang yun talaga, pag empleyado talaga, medyo dead end eh. Hanggang doon ka lang talaga. So hindi ko wala sa isip ko, along the way, all those employment years, ma'am, ako po ay papasok sa networking. Hindi ko binitawag ang pag-asa na one day magbabago ang buhay ko through network marketing. And yun yung po, when I found a company, 2017, I decided to leave employment. At sinabi ko talaga na hindi na ako babalik. Kasi my observation na, based on my experience, habang may option tayo na babalikan, hindi tayo makaka-move forward. So what I did is I burned my bridges at sinabi ko sa sarili ko, never na ako babalik na employment. So I have to prove to myself na maging successful ako dito. Otherwise, loser si Coach Chance. At hindi naman po ako nagsisi. Kasi sa previous company ko prior with joining Limbod, naging successful naman po ako kumita, nakabili ng mga bahay, sasakyan. Na-enjoy ko po, naging training director po ako doon, naging overall top 1. In short, yung 7 years ko naging fruitful naman po until Limbod came out na in love ako kay Limbod. Wow, galing talaga. So, ano ba ang kaibahan ni Live Good sa ibang MLM po, Chance? Alright. Well, one thing po, napaka-stress-free niya. Stress-free in a sense na hindi ka dito pressured magbenta ng products. Hindi ka rin pressured umikot-ikot kung saan na bago na eh. Talagang Live Good for me is an innovation of all networking companies na sinalihan ko. Binarian po ako. Solid binarian ako for the longest time. Ang isa sa na-appreciate ko kay Live Good is that hindi mo magiging boring kung papunta sa left, papunta sa right. Kasi pag binarian ka, ang problema ng binarian, yun nga, pag nagkaroon ka ng power leg at hindi mo mahabol, so kahit ang laki ng grupo mo, wala kang kita. Kasi umasa ka sa matching bonus. Unlike kay Live Good, kahit mapunta siya sa left, mapunta siya sa right, as long as they are paying their subscription, talagang tutulungan mo silang lumaki. Dati kasi pag, hindi man aminin ko ng karamihan, pero ang sakit ng binary ganito. Ano ba, inimbitan niyo po ako. Nasa strong leg ko kayo. Ibig sabihin, wala akong kikitain, pagod lang. So, ang nangyari, doon nagkakaroon ng tampo-tampo. Kasi hindi na nasusuportan yung downline. Unlike dito kay Live Good, whether saan sila mapunta, sa left man o sa right, tutulungan mo kasi ang growth and success ng downlines mo, growth and success mo rin. Yeah, totoo. Tsaka yung sabi ko, ma'am, gusto ko i-highlight pala to dito ako na-in-love kay Live Good, yung flexibility ng payment and payout system. Kasi for the last couple of years that I've been doing network, I think it's either a payout in cash or check. So what if yung member mo nasa malayo? Kaya nga, hirap. Yeah. Yes, inconvenient talaga. Yung magandang problema, syempre, kung gusto mong lumaki, paano ka mag-expand kung yung kumpanya nililimitahan yung capacity na kumita yung taong? Yeah, Samantalang in any part of the world, kaya kanyang bigyan ng commission at any currency you want because of the flexibility of the option. So, nung in-analyze, pinag-aralan ko, sabi ko, ito yung hinahanap ko. Kasi if you really want to grow in a company, dapat yung company, yung system naka-ready to grow globally. Totoo. Yes. One thing really admired about Live Good is that you can tap any market. Kung meron nga lang pong tao sa Mars at Jupiter, baka nag-network na rin ako doon. Ang galing talaga. Kaya hinahangaan kita po, Chance. So, why Live Good is the perfect business in 2024? Can you?
Well, ito yan. Number one, yung timing ng pasok. Yung timing ng pasok ng LiveGood. Kasi number one, mahirap po ang buhay ngayon. You have to accept that. Bakit Yes. po pumapatok si LiveGood dito sa Pilipinas and globally? Admittedly, no, hindi lang natin namamalayan, pero alam naman natin kaya tayo naghahanap ng extra income. Wala na pong bumababa ngayon. Lahat ngayon Yes. mataas pamasahe, mataas ang gas, lahat mataas. Sabi nga nila pag iba na lang daw bumababa ngayon. Yes. Underwear na lang ang bumababa ngayon. So for me, bakit LiveGood is the best? Number one is the flexibility. Flexibility, bakit? Kasi with LiveGood, basta aaralin mo lang siya. Now, with your cellphone, and I know lahat ngayon, kahit bata may cellphone, all you need to do is just your cellphone, your internet, and of course, the right knowledge. So yung Yes. flexibility na magawa nyo, alam nyo, sobrang na-enjoy ko si LiveGood kasi way back then, prior me joining LiveGood, hataw ako ng hataw. Punta ako sa Quezon Province, punta ako sa Bicol, tatawid ako ng Samar, punta ako ng Leyte, nakakarating ako ng Oroqueta, nakakarating ako ng Abra. Imagine the expenses, imagine yung pagod mo just to create a team. Yes. Kasi susuportahan mo. Kay LiveGood po, ma'am, I would say 95% of my time, nasa bahay lang ako. Kasi Nasa bahay lang ako. Kasi yun yan, na-utilize ko. Yeah. Oo, online lang siya. Yes. Flexible, yung company, may system na naka-ready, merong Yes. website na naka-ready, may Yeah. link na naka-ready. So that's Mhm. one. Yung convenience. Number two, yung flexibility na rin, kasi nagagawa Yeah. kahit sa CR ka, kahit kumakain ka, nakakapag-live ka. Yeah. No? Yung pagiging practical, that's another reason. Bakit po practical? Kasi sa mahal po ng mga pilihin ngayon, ang tao naghahanap ng extra. Bakit practical si LiveGood? Number one, yung puhunan niya is only 3,000 pesos, 3,100. Between Yes. that, For saan the boat. ng negosyo, sa puhunan ng 3,100, pagpalagyan na ng 3,100, ang market mo buong mundo. Yeah, So, totoo. think about this, guys. Marami Mhm. sa atin gustong kumita ng malaki. So, anong negosyo ang pwede mong, sorry ma'am, madaldal ako eh. Yeah, okay, mas Ano, maganda yung thoughts, Hans. Think about this. If you really want to earn yung talagang malaki negosyo, pwede ka mag-franchise ng Jollibee, na McDonald's. Sige, pagpalagay natin, meron ka 45 million, nagtayo ka sa isang lugar. Let's say, Marikina. Pumatok, gusto mo magtayo sa ibang lugar, hindi mo naman pwedeng bitbitin yung branch mo sa ibang lugar. So, Yes. you need to shell out another billions, no? Mhm. Tapos ito pa, paggabi, sarado. Now, bakit ito sinabing practical si LiveGood? At dito po, maraming hindi nakakaunawa. Tingnan mo, saan ka makita, negosyo, kahit sa ang parte ng mundo, may negosyo ka. For only Ayan, 3,000, Yeah. wala. Pangalawa, saan ka makita ng negosyo na nag-ooperate ng 24/7? Parang ganito. Halimbawa, member ko po si Ma'am Judith in Canada. Mhm. Ako'y sa Pilipinas. So pag ako'y tulog, ang Canadian at ang Americans gising. Yes. So nagmamarket sila ng LiveGood. And Yeah. when they market LiveGood, may pumapasok na earnings sa akin habang tulog ako. Tama. Ngayon Tama. matutulog sila. Sa gabi sa kanila, dito sa atin, tayo naman magigising. Mhm. Saan ka makita ng negosyo sa 3,000 para kang sa mercury drug? Araw-araw nakakasiguro kang laging bago. Yeah. Paano Meron- kasi 7-Eleven? No, Yeah. yung 7-11 na anytime papasok ang pera sa'yo. Ang problema lang, hindi siya na-appreciate ng tao. Hindi nila nakikita yung bigger picture ng ganda ni LiveGood kasi ang nakikita nila yung subscription. Yes, tama po, Chance. Yan nga ang problema. Exactly. Pero ito lang sasabihin ko sa inyo guys, hindi po problema ang subscription. I don't know if you have question that, pero sasagutin ko na to. Mhm, Hindi mhm. problema ang 600. Ito siya. I'll explain this. Sana ipa-picture out ko pa. Si LiveGood ay isang sasakyan. Mhm. Okay, sasakyan. Yung binayad mo na 3,000 or 3,100, susi. So in order Yes. for you to jumpstart the car, you have to pay the membership. Must start siya. Yes. Itong tanong, tatakbo ba? Mhm. Hindi. So para tumakbo, kailangan mo ng gas. Yung gas na yun, that is your subscription. Mhm. Kaya lang, nagraran na yung subscription mo for a month unless magbayad ka ng annual. Ibig sabihin ng annual subscription, naka-full tank ka. So Totoo. dahil ang gas mo, kahit saan makakarating ka, isang taon ka magdadrive. Pero kung nagmamonthly ka, every end of the month, magdagas ka ulit. So ibig sabihin, hindi po problema ang gas. Ang gas ay kailangan mo para makarating sa pupuntahan mo, and that is your monthly subscription. Galing talaga ni Coach Hans. Totoo talaga. So, inano mo na, sinagot mo na yung aking pang-apat na tanong. Ang galing. Okay? So, meron pa akong iba.
Meron pa Sige po. akong, yeah. Meron po ba, do you have any struggles and challenging moments doing the business, doing Live Good? Meron po. Hindi naman po mawala. I mean, wala po talaga, even traditional businesses, networking businesses, meron yan. So ito message ko sa lahat, especially pag bago ka lang. Pag bago ka pa lang dito, imagine mo kami nga ng mga veteran na tenured na may struggles pa rin po. Ang common struggle ng tao is yung how they can spend time learning the business. Yun yun eh. Pag hindi mo binigyan ng oras ang negosyong to, parang ano siya eh, parang siyang pag-ibig. Pag-ibig, bakit? You have to reciprocate the love. Na hindi pwedeng hintayin mo lang na mahalin ka eh. Hindi pwedeng mahalin mo muna siya bago ka tumagal ka pagmamahal. So ako yung struggle ko, ma'am, nung una, since bago sa akin yung sistema, actually, mas iba lang yung struggle ko sa struggle ng iba kasi when I joined LiveGood, nagtago po ako. Yes. Kasi I was then a training director of one company nung nailab ako kay LiveGood. So for 3 months, nagtago ako. So hindi po madali. Parang alam mo yun, parang lagi kang feeling mo may nagbabantay sa'yo. Pero Yeah. sabi ko nga if there's a will, there's a way. At Totoo. pag talagang ginusto mo, magagawa mo. So ang ginawa ko habang nagtatago ako, ma'am, what I did is I kept on creating tutorial videos. I kept on doing training videos. Kasi most likely, tatanungin din ako ng mga sasali ng paulit-ulit eh. So I created a system kung saan yung tanong nila, inanda ko na yung sagot ko through video. By the way, may YouTube account po ako sa hindi nakakaalam. Pwede ba ako mag-vlog mamaya? Para Yes. ma-invite sila? Yeah. Okay. Yes, so I invite you po to subscribe to my channel. Ang channel ko po is Coach Hans. Marami po ako mga training that's for free. Then what I did is nagbibigay din po ako ng FAQ. No, sa FAQ na yon, parang series of trainings na siya na kung anong tanong mo na ando na yung sagot. Pinadali ko po yun yung ginawa ko. So doon na ako nagkaroon ng struggle. Yung pag-create ng tamang sistema para yung mahirap maging madali. Yeah, tama. Kasi effective system, yung mahirap sa simula, mahirap pa rin yan sa dulo eh. Pero kung paghihirap Hindi na yun sa akin eh, yung FAQ na yung, yeah. At Ayan. ano ko yun. Kaya nga, natututo So, yun ako yung ginawa ko, ma'am. Doon lang. Pero sa ngayon, I don't consider the struggle. Talagang may mga, yung challenge natin yan, sa lahat naman siguro ng LiveGood members is that people, no, they tend to quit. They tend to quit. Pero ito lang po sasabihin ko sa inyo guys. That is very normal. Pag may mga downlines kayo na nakukwit. Kasi hindi naman natin piling-pilitin eh. Ang importante ikaw. Tama. Ikaw. Tanong, magkukwit ka ba? Kasi ako, ito ang lagi ko sinasabi sa downlines ko eh. Like lahat kayo mag-quit ka. Kasi ako, lahat kayo umayaw, willing ako magsimula ulit from zero. Kasi bakit? Iba yung nagkikita ko sa LiveGood 3 to 5 years from now. So hindi natin mapipilit talaga yung tao na magstay if they don't. Kasi at the end of the day, pera nila, decision nila. So our job as upline is do everything we can, ipakita sa kanila yung bigger picture na naghihintay sa kanila. But at the end of the day, whatever the decision, wala tayong magagawa. So yun lang naman ang challenge, I guess, hindi lang akin, kundi ng ibang members pa. Pero ang secret yan, para makombat mo siya, tuloy-tuloy na activity mo. Tuloy-tuloy na dapat. Huwag magpagod. Continue. Yes. Yeah. So ano po ang biggest na result mo, Coach Hans? Meron po. I'll be perfectly honest, hindi pa po ako kasi laki na mga, kasi I'm still a platinum. Yeah, pero at least you're earning. Yes. I'm already earning. Siguro, nakakakain naman sa Jollibee ng... No, but my biggest achievement talaga for now, ma'am, na masasabi is seeing my downlines, yung mga taong naniwala sa akin na dating zero knowledge. Right now, natutunan na nila negosyo dahil sa trainings ko. Right now, may mga downlines na tayo nagra-rank up. Right now, meron na rin po ako platinum leader. Right now, marami na nakapilang mag-platinum. For me, that is my achievement. I don't count achievement in numbers eh. Yes. I don't do that. Even with my previous company, I don't count my earnings as my achievement. Ang sukatan ko ng achievement, pag-apply ko talaga, dapat ang sukatan mo, ilang downline mo na ba ang kayang tumayo sa harap? Ilang downlines mo na ang kayang magturo? Ilang downlines mo na ang kayang mag-duplicate? At ilang downlines mo na ang kayang gawin ng negosyo ng kahit wala ka pa ng ilang buwan? Yeah, And that is the power of leverage. At mangyayari ng yan, na imagine mo wala ka, you travel, and yet your earnings are continuously growing kasi you're able to duplicate people na maging katulad mo. Yun po yung goal ko. So ako sa team ko, ma'am, we're not focused on numbers. Although yung numbers na yan, kasi syempre, pang araw-araw mo yan, pang gastos mo sa family mo. Pero ako talaga, ang tinuturo ko sa mga downlines ko,
pressure yourself with numbers. Always find happiness sa ginagawa mo and always duplicate. Kasi at the end of the day, pag fully duplicated ka na, numbers will simply follow. Talaga. Yeah, totoo, Coach Hans. Napakagaling talaga ni Coach Hans. Kaya Galing po. ang galing-galing. Sobrang galing ni Coach Hans. So, any words of advices, Coach Hans, para sa mga taong nahihirapan at saka gusto nang mag-quit dito kay Live Good? Mag-quit na. Wag nang Sorry. salita. Joke lang po, joke. Nakilala kasi nila ako, brutal daw ako mag-training. Hindi po, straightforward lang po ako. Ito ang akin lang i-share po. Final word, if you really want to become successful in life, sa career mo, dito kay Live Good per se, you have to believe, no, you have, kailangan gustuhin mo siya. You have to believe na hindi aksidente yung pagkakita mo kay Live Good. Ako po siguro kaya ganito kamahal si Live Good kasi I treat Live Good as a blessing. Yes. Hiningi ko ito eh. Ipinagdasal ko eh. So kung Tama. tayo nagdadasal, in-answer ni Lord yung dasal mo, yung prayers mo, tapos hindi mo mamahalin, hindi mo yayakapin, then magtatampo si Lord sa'yo. So ako, pag may hiningi ako at binigay, niyayakap ko, I gave my all, I gave my best. So, you have to start by believing that success is for you. Kasi kung hindi ka, kung ikaw mismo nagdududa sa sarili mo, it will actually reflect the way you talk, the way you move, the way you speak. Magmamanifest yan eh, hindi mo lang alam. Bakit po nakikita ninyo kami parang ang galing namin? Hindi po talaga kami magaling. Resulta lang po kami ng experience and maraming failures. Siguro kaya po ganito kami magsalita, ganito kami ka-confident. Kasi po yung, ang kaibahan lang siguro natin, kung bago ka lang na nanonood ngayon, ang kaibahan natin, yung belief level namin sobrang taas. Compare sa'yo na may konti kang duda. Malayo ang impact nun kasi pag may duda kang katiting, halimbawa sabihin ko, scam yan eh. Hindi mo inuunawa si Live Good. Sabihin mo, ala, family account pa naman ako, scam pala. Pero kami, kahit sabihin mo kami ng scam, we don't care. Kasi bakit? Mataas ang belief level namin. At paano po mapataas ang belief level? Attend trainings, Yes. attend trainings, attend trainings, attend trainings, and take action. Ibig sabihin, you have to immerse yourself. No, kumbaga pasa na rin lang naman ang talampakan mo, ilublog mo ng katawan mo. Kasi what if give yourself 3 years? What? Months ka pa lang, sumusuko ka na, 1 year ka pa lang, sumusuko. Bigay mo sarili mo, bigay mo best mo 3 years. Pag 3 years wala nangyari sa'yo, then that's the right time na masabi mo hindi para sa'yo si Live Good. Pero 3 years, I doubt it na walang mangyari sa'yo kay Live Good. Talagang nakikita ni Lord yung ginagawa natin eh. Basta, another tip, when you do Live Good, do it with sincerity. Tama. Ano yung sincerity? Sincerity and concern. Huwag po natin tingnan yung prospect natin as $25. The walking, $25. Huwag po. May buhay yan. Ako kasi ma'am ganito eh. Pag ikaw pinausap ko, hindi pa ako nagsasalita about the presentation, uunahan na kita, sasabihin ko sa iyo, pinapakita ko sa iyo to kasi alam ko kailangan mo. Yes. Tama. Pinapakita ko sa iyo to, sumali ka o hindi, kasi alam ko sa sitwasyon mo ngayon, kailangan mo to. So hindi ako lumalapit na ako. Ako lang yung medium, inalalapit ko yung opportunity, but it's up to you to decide. And you have to be, kailangan maparamdam mo ma'am sa kanila yung concern. Kaya maraming tao, nasasaktan pag nare-reject, kasi you're expecting too much. Nagpe-present ka pa lang, ang tingin mo na sa tao, $25. Hindi dapat ganon. They're not talking $25. They are human, and humans have needs. Alamin mo kung anong needs nila. No, kaya nga sa invitation, meron tayong sinusunod na format, yung tinatawag na form, FORM. Ano yun? Family, occupation, recreation, then the message. Ibig sabihin, huwag kang pasok na Live Good nang hindi mo man lang alam kung anong pangangailangan nila. Kasi pag hindi mo po alam kung anong pangangailangan ng kausap mo, ang magiging tingin nila sa Live Good, problema. Problemado na kasi sila sa buhay, lumapit-lapit ka pa, inalok mo ng 3,000, sabihin sa'yo, pare naman, alam mo namang gipit ako, lumapit-lapit ka pa. Sabihin ko, kasi pare, pag sumali ka, may $25 ako. Dapat, kasi alam mo kailangan nila. Yes. So, ibig sabihin, kilalanin nyo po yung prospect niyo. Kasi your presentation, no, kailangan, ano ba yung, di ba may laruan yung mga bata, yung mga shape, may triangle, may bilog, may square, di ko alam kung anong tawag doon ha. Yung digo? Ano ba yun? Parang bilog siya, na may mga butas. Ano ba yun? Nakalimutan ko rin eh. Basta yun. Guys, ibig sabihin, para maging effective ka sa ginagawang business, kailangan yung shape na ipapasok mo, sakto sa shape nila. So yung prospect mo ay triangle,
Pag pinasukan mo ng square yan, hindi yan magkakasya. Hindi. Ibig sabihin, kahit anong ganda ng opportunity, kung hindi angkop sa pangangailangan niya at sa timing ng buhay niya, hindi yan tatanggap. Okay? So, Tama. it only means one thing. Now, Coach Chance, paano ko naman malalaman? Paano ko naman po made-develop? Kasi, in my case, I already developed that instinct na isang tingin ko pa lang sa'yo, alam ko na kung okay ka o hindi. Kaya when I do presentation, Ma'am Judith, baliktad po ako magsulat. Why? Nakaharap ako sa inyo. Kasi po, yes, I can do that presentation. Talaga? Kahit nakaharap ako sa inyo, nababasa mo siya ng tama. Pero ako, ang baliktad, sulat ako magbaliktad. Baliktad ako magsulat. No, it's something that I also learned in network marketing. At bakit ako ganun mag-present? Kasi when I do presentation, hindi ako nakatingin sa presentation, nakatingin ako sa kaharap ko. Why? Kasi Why? ina-assess ko siya kung gusto ba niya, kung nagkukunwari lang ba siya, kung naa-amaze siya. And that way, alam ko ngayon kung anong kailangan mo, square ka ba, star ka ba, triangle ka. Yun yung classic presentation ay didikti ko. Wow. Di ba? Galing. So, anong point ko dyan, kapatid? Sir, paano ko ma-develop yan? You have to simply do it. So, ibig sabihin, you have to immerse yourself. Gawin mo, mag-present ka na mag-present hanggang ma-internalize mo. Kasi kailangan mong magkamali para matuto, para ma-master mo ang negosyo. Tama. So, Tama. just do it. Now, and Yes. believe in yourself, just do it, and kapit po tayo sa pangarap. Huwag po kayong makinig sa negative. Yes. Ako nagsasabi Yes. sa inyo, na pangit si Live Good, ganito si Live Good, tingnan mo yung tao nagsasalita. Yung tao ba na nagsasalita, maganda ang buhay? Kasi kung Yes. maganda ang buhay niyan, siya pakinggan mo. Baka Tama. kumanda ka kakapakinig sa mga negativity niya. Pero kung yung tao nagsasalita sa'yo is may resulta, yan ang sundan mo. Diba may Tama. kasabihan niya eh. Sumama ka sa 4 na marites, ikaw yung pang-5. Sumama ka sa 4 na sabongero, ikaw ang pang-5. Sumama ka sa 4 na lasinggero, ikaw ang pang-5. So kung gusto mong yumaman, maghanap ka ng 4 na mayaman, ikaw ang magiging pang-5. Pang-5 mayaman. Tamang galing talaga ni Coach Hans. Napakaganda. Napakaganda talaga ng ating naririnig galing kay Coach Hans. Talagang mindset talaga kailangan din natin, Coach Hans, di ba? Yes, Mindset ma'am. talaga. Actually, everything really starts with the mind, ma'am. Yes. Kasi ang one thing that I learned in network marketing po, hindi siya it's really, networking is really a mental and an emotional business. So ikaw, ang kalaban mo dito, hindi ibang tao, hindi rejection ng ibang tao. Kasi in my case, kahit sino magsabi sa akin negative, wala akong pakialam eh. Bakit? Kasi nakasettled na yung mindset at emotion ko that I will be doing it good. Yes. Pero kung ikaw, hindi ka nga ready, hindi ka nga, kasi nga ang mindset mo is kanto, may duda ka. Yes. So you really have to change your mindset, kapatid, kaibigan. Nakikinig ka ngayon. Hindi kita kagrupo. Kagrupo mo si Ma'am Judith. Pero ito'y pagmamahal ko, share ko sa inyo pagmamahal, concern, na kasi madalas sa akin gano'n eh. Coach Hans, paano ba maging motivated? Isang tanong yan. Coach Hans, paano mo ginawa? Ang lagi ko pong sagot yan, if you really want to know the how, start with the why. Bakit Yes. mo ba siya gagawin? Para Yes. kanino mo siya gagawin? Parang yung commercial ng Nescafe, para kanino ka bumabangon? Kasi if you understand the why, bakit mo siya gagawin? There will be no rejections. There will be no failure. Everything is just learning. Pag naunawaan mo bakit mo siya ginagawa, kahit sino pa mag-reject sa'yo, dire-diretso ka lang. Bakit? Alam mo kasi para sa nanay mo itong matanda na. Alam mo sa tatay mo to. Tama. Anytime pinis sila magkasakit. Pag nagkasakit sila, wala kayong pera, pare-parehas kayo walang pera, paano na lang? So para sa Yeah. kanila to kayo, kahit sino magsabi sa'yo, wala akong pakialam. Para sa anak ko to kasi ang future niya, ang pinag-uusapan dito. Para sa asawa ko to kasi hindi pwedeng asawa mo gutom, hindi pwedeng puro pagmamahal lang. Tama. Pagmamahal, wala na palang panty yan dahil hindi mo na mabilan. Iiwanan ka niyan. Ang point ko lang. Totoo naman, diba? Oh, yes. Yes. Hindi pwede mabuhay mag-asa sa pagmamahal. May Yeah. pangangailangang physical, may pangangailangang material yan. No? Tama. Halimbawa, naasawa mo yung sandal ko, nabali yung takong, ano, pwede ba sabihin mo, di baliin mo isa para pantay na? Walang ganun. Wala. Diba? Sabihin mo sa kanya, pumunta ka doon, mag-shopping ka, ito 20,000, huwag kang bumalik ha. Hanggang di ubos yan, huwag kang bumalik kung hindi na kita bibigyan. Oh, galing. Yeah, dapat ganyan ang pagmamahal. Kung totoo mahal mo asawa mo, surrender mo kita mo. Tama. Tama, Coach Hans. Happy wife, happy life. Basta ako ma'am ganon. Kaya ako, hindi mo kami matitibag, kami ni Coach Fern. Hindi mo na kami matitibag. Bakit? Yung pundasyon namin, yung bedrock foundation talaga eh. Yung solid, yung pinakamalalim eh. Solid And that talaga. Yes, foundation talaga eh.
Kasi ma'am, ang networking is like a building eh. Building. Yes. O, para ka nagtayo ng building, ang tanong, eto, kapatid, gaano kalalim foundation mo? Yeah. Kasi pag mababa ang foundation mo, gusto mo lang kumita, gusto mo magkakotse, what if hindi ka kumita ng 1 year? Yes. What if hindi ka Wala. nagkakotse? Wala. Tapos yung building mo, nakatayo lang siya sa slab, na napakababaw, ang ending, hihipan na ng hangin, bubuwal, ma-reject ka lang, pagtawanan ka lang, naiitin ka lang, bubuwal ang pangarap mo, bakit? Wala kang pundasyon. Yes, tama. So, kailangan malalim ang pundasyon mo. At ang pundasyon na yan, for me, there's 3 elements na dapat may consider. Number 1, knowledge. Wow, galing talaga. Knowledge. Kung wala ka knowledge, wala. Mhm. Hindi ka pwedeng kumita ng higit sa nalalaman mo. Tandaan mo yan. Hindi ka pwedeng kumita ng higit sa nalalaman mo. Okay? Pangalawang foundation dyan is the vision. Ano Yes. ba ang nakikita mo 5 years from now? Mhm. Okay? Kung nakikita mo lang ako ngayon, nakikita mo lang, ako, subscribe na naman, mababa pundasyon mo. Mhm. So, kailangan malinaw sa'yo yung nakikita mo sarili mo 3 to 5 years from now. And of course, the third part ng foundation na yan is your deepest why, which is the deepest Yes. why. Tawag. So, ibig sabihin, pag malalim ang pundasyon mo, imagine mo si Burj Khalifa. Ang taas niya. Tallest building in the world. Sana doon pa yung nabuwal kung mababa ang foundation. So, it applies to networking as well, kapatid. Kaibigan. Gusto mo Yeah. tumibay ito, laliman mo ng deepest why. And I'm telling you, kahit anong negativity, hindi ka bubuwal. Gaganon ka lang o para ka lang kawayan, but you will never fall. Kasi bakit? Malalim ang pundasyon. Tama.